Ustad, matanong lang sana. Si Isa alayhisalam ba ay nagkasawa? At kung hindi, bakit hindi siya nagkasawa? Yun lang po. Okay, ang tanong mo na yan, no? Ito yung mga mashallah tabarakala, no? Paano kaya naisip mga tanong na yan? Una-una, walang nakasaad din, siyempre, na, kumbaga, nakatibayan na si Isa alayhi salam ay mayroong asawa. You know? Walang pruweba. Di ba? Pruweba, maging sa Biblia, wala, di ba? Meron siya, tatay-tatayan. Si Joseph. Joseph. Kaya yung nakuha doon, si Jesus Maria Joseph, pinagsama yun. Si Jesus. Maria, si Maria at si Joseph. Pinagsama yun, parang naging Trinity yan. Jesus Maria Joseph. Pero tayo, alam mo siya na tayo kung tutusin, yung Trinity, meron din talaga tayo. Ano yun? Bismillahirrahmanirrahim. What? Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang linaw. Hindi, sa ngalan ng Allah, sa ngalan ng Allah, ang pinakamawin, ang pinakamahabagin. Nalawak pa. Yan. Okay. So wala siyang tinatawag na asawa. Ang tanong, hindi, bakit siya na mag-aasawa? Kasi hindi pa itinakda sa kanya. Pero sa muling pagbabalik niya, sa muling tinatawag na pagbabalik niya, ay magkakaroon siya ng pamilya. Magkakaroon siya ng tinatawag na asawa. Magkakaroon siya ng pamilya. At yan yung nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siya ay magkakaroon ng tinatawag, mamumuhay siya, at ang pamumuhay niya dito ay susunod siya sa batas ni Propeta, nadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kasi wala nang sabihin natin, ito'y patunay na wala nang propeta ang pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even sa pagbalik ni Isa, ay hindi siya magiging sabihin natin, no, magiging kumbaga under pa siya sa ilalim ng jurisdiction o kaya ng pambabatas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi siyempre nung siya nang kasama pa ng mga tao, iba ang batas sa kanya na dumating sa kanila. Okay, kumpara mo sa batas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sa pagbalik niya, papapa sa ilalim siya. Anong batayan dito? Nung siya tinatawag na binaba, ang kalagayan sa sallallahu alaihi wasallam, nung siya tinatawag na kapag bababa siya, siyempre bababa siya sa tinatawag na may white minaret sa Jerusalem. Pagkatapos noon, sa during Fajr yun, oras ng Fajr, siya ay bababa. Subhanallah, which is body and soul. Nakasal sa hadith ni Propeta sallam na siya ay, alam mo yung aalalayan ng mga anghel. Yung liwanag niya, hanggang sa aabot ng tinatawag na Madina, suburb na mga lugar ng sabihin natin ng Basra. Dahil sa liwanag na yung mga kapal sa panampalataya Islam. At pagkatapos, malalaman niya ng mga kamusliman sa mga panahon na yun. Malalaman na siya si Isa alayhi salam. Nakalagay pa sa isang hadith na kung saan yung kanyang buhok ay talagang pupuno ng oil. Anong oil? Okay? Magiging sabihin at magiging talaga magniningning. Subhanallah mga kapatid. At pagkatapos nun, ma-recognize siya ni Mahdi. At bilang pagbigay ng parangal sa kanya, siya yung i-honor na mag-iimam. Sabihin ko na mag-imam. Pero sa tatanggihan ni Isa alayhi salam. Sabi na isa sa inyo ang itinakda para mag-imam, kaya ipagpatuloy niya at gawin niya ang kanyang tungkulin. Kasi magiging ma'mum. So sabi ng mga scholar, yan ay patunay na sasailalim siya sa batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipamumuhay niya at isa sa kato i-execute niya kung ano ang batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dahil kung siya ay kung siya ba itinatawag bilang isang propeta pa, siya hindi dapat pangunahan sa siya ay dapat mag-imam. Pero sa pagkakataon na yun, tatanggihan niya. Okay? So yun yung magiging sabi. At the same time, siya yung sabihin natin, speaking of Isa alayhi salam, siya yung itinakda na papatay kay Dajjal, no? Upang patunayan sa harap ng mga tao dahil sa mga panahon na yun, maniniwalang iba kay Dajjal na siya Panginoon. Subalit, nung makita ni Dajjal si Isa alayhi salam, ano mangyari? Alam ni Dajjal na siya yung itinakda na papatay sa kanya. Kaya parang siyang maluluso na parang asin. Habang hinahabol ni Isa alayhi salam hanggang sa tinatawag na maabutan ni Isa alayhi salam, no? Na hindi siya patay kundi buhay, at pagkatapos siya ay papatayin, kikitil ni Isa alayhi salam at makita mismo ng mga tao upang ipakita sa mga tao na siya ay huwad na Panginoon. You know? Yan ay tinatawag na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At same time, mayroon siyang mission. Ang mission na yun, papaslangin niya ang mga baboy sa balat ng lupa. Dahil the only religion na sa kabila ng pagbabawal
na Isa alayhi salam, the old religion, sinasabi nila na ipinahintulot sa madaling pinagbabawal. The religion of Christianity. Okay? Babaliin yung cross. Kasi yun yung sentro ng paniniwala nila. Upang patunayan, na kung saan na mali ang kanilang paniniwala. At the same time, yung mga naniwala sa kanya bilang anak o bilang Panginoon sa mga araw ay magmumuslim. Okay? Sila iyayakap sa pananampalataya ng Islam at iyayakap sa pananampalataya ng dala ni Isa alayhi salam, walang iba kung yan Islam. Kaya magiging dominant ang Muslim sa panahon na yun. Lahat ay sabihin natin ay magmumuslim. Okay? At sasabihin sa mga tao, sinabi ko, kailan ko sinabi sa inyo na ako ay sambahin at ako'y pagsasambahin at ang aking ina. Samantalang hindi ko sinabi sa inyo nung ako ay kasama ninyo. You know? So yun, kasi mag-aasawa siya, magkaroon ng pamilya, at sa mga panahon niya, nakasaal sa isang Prophet na mamumuhay ang mga tao ng masagana. Maging ang pinakamabangis na hayop sa mga panahon niya ay maging maamo. Naisalarawan sa Rasulullah na ang isang bata, ang isang sanggol na kagaya ni Hasna, ay kayang paglaruan niya ang tigre, ang leon. Dahil sa panahon na yun, wala nang tinatawag na masama. Okay? Wala nang sabihin natin masama, puro masagana. Okay? Subalit, pagkatapos na mamuhay mga tao sa ganun, unti-unting babalik sa pagkukufor ang tao. Kawalan ng pananampalataya. At pag nangyari yun, subhanallah, abangan na ang pagkagulo ng mundo. Kasi darating yung sabihin natin, no, yung trumpita na kikitil sa sino may pananampalataya at may iwan ang walang pananampalataya. At kapag nangyari yun, ang mga iwan walang pananampalataya, doon nawawasakin ang buong daigdig. Kasi hanggat mayroong Muslim sa balat ng lupa, hindi mangyari pagwasak. Hindi mangyari ang tinatawag na pagwasak. Kasi nakita mo yung sagot ni Sheikh, binanggit ng mga baba pagkagunaw ng mundo. Ito ba sa akin? Actually, habang sumasagot ng ating buting Sheikh, hinanap ko na ko sa Quran, nasa Quran. Kita niyo, bawat bitaw ng salita ni Sheikh, pag nagsasalita na siya, hinanap ko na yung dalil natin sa Quran. Binanggit niya, bababa si Isa, pagkagunaw ng daigdig, ng mundo, nandito sa Quran. O, take note nyo chapter 43, verse 61, Surah Zukhruf. Ang sabi dito, 43 Surah Zukhruf, at katiyakan ang pagbaba ni Isa, ang pagbaba ni Isa bago dumating ang araw ng muling pagkabuhay ay tanda sa papalapit na pagdating ng pagkagunaw ng mundo daigdig. Kita mo? Na kung kaya huwag kayong magduda dahil ito ay tiyak na mangyayari. Malinaw tiyak na mangyayari, kaya Muslim din na madududa. Nasa Quran 43:61. Surah Zukhruf. Zukhruf 43:61. At dito rin binanggit yung Muslim lamang ay papapasok sa paraiso. Pag tinanong mo yung Christian, meron bang binanggit sa inyo papasok sa paraiso, yung katag ng Christian? Wala. Sa atin meron, dalawa. Papapasukin ng Muslim. Alam ni Sheikh to. Nasa Quran mismo, basahin natin, pakita habang nandito Sheikh natin. Kaya gusto ko makasama kasi yung bang may natututunan ako sa kanya. Maganda pag may kasama mo may kalaman. Kaya kayo mga baguhan, Pero pag may gatsa, manatili ko mag-isama lang kayo sa may mga Pag may kalaman gatsa. sa Islam. Marami kayong matututunan. Ito na, share ko lang na. Share ko lang din na. Sabi sa Quran, at ang mga yaong naniwala sa aming talata at sinagawa ang anumang mensaheng dadala ng mga sugo na ipinadala sa kanila ay sila yung mga Muslim, ganap na nagpapasilalim sa kagustuhan ng Allah, na ganap na paglikan ng buong puso at pangangatawan nila. Okay, sasabihin sa kanila, pumasok na kayo sa Jannah ng Paraiso. Specific Muslim. Kaya pag sinabi natin halimbawa Kristiyano, meron bang sige, gusto kong pumasok ng Paraiso, meron bang specific nilagay ang papapasukin yung mga Kristiyano Paraiso? Wala. Ikaw, halimbawa Kristiyano ka, gusto mo bang Paraiso? Ito, binanggit, di mag-Muslim ka. Kasi binanggit dito Okay? 43:69 yung kapatid Surah Zukhruf, alhamdulillah. Okay, magtanong kayo kay Sheikh, alhamdulillah. Tuloy mo lang Sheikh, alhamdulillah. Para nakakakuha ko ng